Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes at 30 ng Mayo 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. I know my conscience is clear. Pinatalsik na Congressman Arnulfo Teves Jr. Iginiit, malinis anya ang kanyang konsensya sa pagkakaugnay sa Pamplona Massacre. Ilabas ang mga payong. Pag-asa inanunsyo na ang panahon ng habagat sa bansa. Official rainy season, nagbabadya na rin sa mga susunod na araw. Incoming Congresswoman Leila de Lima, umalma matapos urong ni Senate President Francis Escudero ang timeline ng impeachment proceedings ni VP Sara Duterte. Rider na tinakpan ng plaka para makaiwas sa no-contact apprehension policy, sinuspindi ang lisensya ng LTO. Sa showbiz, CJ Opiaza, kokoronahan na bilang Miss Grand International 2024 sa June 3. At megastar Sharon Cuneta, goodbye long hair, hello short hair. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Iniharap na sa media si ex-Congressman Arnie Teves matapos siyang bitbitin ng mga otoridad pabalik sa Pilipinas matapos ang 2 taong pagtatago sa Timor-Leste. Nagsalita si Teves kaugnay sa karumal-dumal na kaso ng pagpaslang sa kanyang kalaban sa politika na si Negros Oriental Governor Roel de Gamo at 9 na iba pa. Sa ngayon ay idinidetain si Teves sa NBI facility sa Bilibid Compound sa Muntinlupa. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Napaiyak si ex-Congressman Arnie Teves ang itinuturong mastermind sa Pamplona Massacre sa Negros Oriental noong 2023 matapos magbigay ng mensahe sa kanya ang kanyang ina. Pasado alas 12 na ng madaling araw ng Biyernes nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Teves at mga otoridad sa Villamor Air Base. Haharapin ni Teves ang mga kaso kaugnay sa pagkakapaslang sa political rival na si dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at 9 na iba pa noong 2023. Namamahagi ng pantawid goods si de Gamo sa mga benepisyaryo sa loob ng kanyang compound ng pasukin at pagbabarilin ng mga armadong sospek. Ang tugon niya rito, I know my conscience is clear. So ang sa akin lang, sana lang mabilis yung proseso para matapos na. 2 taong hindi nagkita si Teves at ang kanyang ina matapos magtago sa Timor-Leste. Hindi rin niya nasilayan ang amang yumao noong 1 taon. I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December. Hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. And also, at least, umaano na rin, matapos na rin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na after 2 years, nakita ko na, naakap ko na yung anak ko. Ang bilin ko talaga sa kanya is parating manalangin. They will be done. Alam niya yun. Ayon sa Timorese government, si Teves ay isang undocumented alien na banta sa kanilang national security dahil sa kanyang mga kaso. Hiling niya sa Korte ng Pilipinas, sana mabilis yung mabilis yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang yung sandali lang naman yung... Handa rin siyang harapin ng pamilya ng mga napaslang sa tinaguriang Pamplona Massacre. Partikular na si Mayor Janice de Gamo ang asawa ng napaslang na Negros Oriental Governor. Nagpasalamat naman si Teves sa NBI. Here I feel safer with the NBI because pasalamat ako kay Direktor at sa lahat ng staff ng NBI na maganda yung pagtrato nila sa akin mula nung pagkuha sa akin hanggang ngayon. So my concern is really my life, my security. Matapos ang booking procedures, kabilang ang fingerprinting at mugshot sa National Bureau of Investigation, diretso si Teves sa NBI Custodial Facility sa loob ng New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa. Binigay sa amin ng Building 14. That Building 14 is distinct and separate
from the Bokor na kung saan yung mga convicted ay nakakulong. Nahaharap si Teves sa patong-patong na kaso kabilang ang 10 counts of murder, 14 counts of prostrated murder, 4 counts of attempted murder, illegal possession of firearms and explosive, at Terrorist Financing Prevention and Suppression Act. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pamahalaan ng Timor-Leste na susundin ng Pilipinas ang mga kondisyon matapos ang deportation ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Sa isinumiting Certificate of Handover, iginiit ng Timor-Leste na hindi dapat hatulan ng kamatayan si Teves na anilay abolished na sa Pilipinas. Kasama rin sa mga kondisyon ng pagtitiyak na hindi siya isa sa ilalim sa torture, hindi makatao o matinding pagpaparusa na naaayon sa saligang batas at mga internasyonal na kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas. Tiniyak rin ng Pilipinas na irerespeto ang due process. Sa pagbabalik ni Teves sa bansa, inaasahang sasagot na ito sa kanyang mga kaso sa Manila Regional Trial Court kaugnay ng pagpatay kay Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Idinidiin din ni Remulla na naka-freeze pa rin ang mga asset ni Teves dahil sa pagkakadeklara sa kanya bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. I think it was just a document that they needed to assure themselves that they were doing the right thing. But it was really unnecessary because we have a more advanced legal system than Timor-Leste, a more mature one. Mga detalye na po ba tayo? Nabuhayan naman ng pag-asang makakamit ng hustisya ang mga kaanak ng mga nasawi sa 2023 Pamplona Massacre matapos nga ang pagkakaaresto sa itinuturong mastermind sa krimen na si ex-Congressman Arnie Teves. Mataas ang emosyon ng mga pamilya na nagtipon sa isang press conference nitong Biyernes sa Negros Oriental. Nagpapasalamat sila sa pamahalaan sa pagpapabalik sa bansa kay Teves upang harapin ang mga kasong isinampa sa kanya. Gayunpaman, ipinapanawagan rin nila na huwag mabigyan ng special treatment ang dating mambabatas. Present din doon si outgoing Pamplona Town Mayor at Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Degamo, na asawa ng pinaslang na former Negros Oriental Governor Roel Degamo. Hello! Habagat season is here! Inanunsyo na nga ng State Weather Bureau Pag-asa ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o yung hanging habagat sa bansa. Ibig sabihin po niyan, makararanas na ng madalas na pag-ulan at thunderstorm sa kanlurang bahagi ng bansa, lalo na pagdating ng hapon paggabi. Pero paglilinaw, hindi pa po ito ang simula ng panahon ng tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa loob pa ng unang 2 linggo ng Hunyo magsisimula ang rainy o yung wet season sa bansa. Inaasahan natin magpapatuloy pa rin ang epekto ng southwesterly wind flow or possible southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. So for areas po ng northern Luzon, dyan po sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, as well as sa Ilocos Region, magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan. Inilabas na ng Department of Trade and Industry ang 2025 gabay sa pamimili ng school supplies bago ang muling pagbubukas ng klase sa June 16. Sa anunsyo ng ahensya, halos 30 klase ng school supplies ang nagbawas presyo. Kabilang dyan ang ilang notebook, pad paper at lapis. Wala namang galawan sa presyo ng mga pangkulay o crayons, gayon din sa pambura at karamihan sa mga brand ng ballpen, pantasa at ruler. Sa price guide, naglalaro na sa 15 hanggang 52 pesos ang mga notebook, 15 hanggang halos 50 rin ang pad paper, habang 3 piso lang ang kada piraso ng pinakamurang ballpen. Depende lahat yan sa dami, klase at laki ng produkto. Hindi matutuloy sa darating na Lunes ang pagbabasa ng mga akusasyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos iurong ni Senate President Francis Cheese Escudero ang petsa nito. Ayon naman kay incoming party list Representative Leila de Lima, pag-antala ito ng paglabas ng katotohanan sa mga kaso laban sa Vice Presidente. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise.
as it must, as it will. Yan ang tugon ni Congresswoman-elect at isa sa mga membro ng House Prosecution Panel na si Laila De Lima makarang iurong ni Senate President Francis Escudero ang ilang petsa ukol sa impeachment trial procedures laban kay Vice President Sara Duterte. Mula June 2, iniurong ni Escudero ang presentasyon ng articles of impeachment ng House Prosecution Panel laban kay Duterte sa June 11. Naiba rin ang petsa ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court at ang panunumpa ng incumbent senators bilang senator judges at pagbaba ng summons at iba pang kautusan. Sa halip na June 3, ginawa na itong June 11 ganap na alas 4 ng hapon para unahin ng mataas na kupulungan ang pagdedesisyon sa 12 legislative agenda na nakapaloob sa Legislative Executive Development Council o LEDAC. Gate ni De Lima, hindi dapat i-delay ang proseso. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. We cannot allow that to happen again. Not on our watch. Hindi naman nagustuhan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang hirit ni De Lima. Grandstanding lang yan, naniniwala lagi sa chismis. We are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President. Paliwanag ni Estrada, maliwanag ang mandato ng Senado. That is our function and responsibility as the Senate to act as an impeachment court, no? But sabi ko nga, yung primary mandate naman ng Senado is to craft and legislate bills that will, of course, that will redound to the benefit of our people. Batay sa Senate calendar, 6 na araw na lang mula sa pag-resume ng sesyon sa June 2 ay mag-Senate adjournment na. Kaya tingin ni dating Senate President at magbabalik Senado na si Tito Soto III, may ilang conflicting rules, kabilang ang pagtawid ng trial proper sa 20th Congress. There is a particular provision in the Senate rules that jibe with the Constitution, which is when the Senate adjourns sine die, everything dies. You will have to refile in the next Congress. Sa Lunes, sinasang bibigyan linaw ni Senate President Escudero ang ilang katanungan kung may iba pang adjustments sa nalalapit na pag-usig sa Vice Presidente kaugnay sa mga akusasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang high crimes. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Itinatanggi ng Malacanang na napag-usapan sa 8th Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa palasyo, walang nabanggit patungkol sa issue sa pagpupulong nitong Huwebes, May 29. Ito ay kasunod ng anunsyo ni Senate President Francis Triz Escudero na nausog nga sa June 11 ang paglilitis ng articles of impeachment laban kay Duterte na dapat sana isasagawa na sa Lunes, June 2. Giit ng palasyo, mas tinalakay sa pulong ang mahahalagang panukala tulad ng National Government Right-Sizing Program, pag-aamyenda sa Right-of-Way Act at Cooperative Code at ang pagbuo ng National Disease Prevention and Management Authority. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, irespeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Naninindigan si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada na walang namumuong planong kudeta sa hanay ng mga senador laban kay Senate President Francis Triz Escudero sa pagsisimula ng 20th Congress sa Lunes. Gayunpaman, iginiit ni Estrada na nananatiling fluid ang sitwasyon at hindi pa tiyak kung mananatiling nga ba si Escudero sa pwesto. Nagpahayag na rin ng interes sa Senate presidency si Senator-elect Vicente Tito Soto III habang sinabi ni Senator Amy Marcos na may mga nag-uudyok sa kanyang tumakbo sa liderato ng mataas na kapulungan. Kakailanganin ng 13 boto mula sa 24 ng mga senador para makapagluklok ng Senate President na nakatokang mamuno ng Senado. That remains to be seen, but as far as I'm concerned, I'm confident that SP Cheese will still retain his post as Senate President. Well, this is a numbers game. As long as you have 13 senators to support a senator who wants to become the Senate President, that's it.
Binisita ni Vice President Sara Duterte ang isang photo exhibit para sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Makikita sa ibinahaging larawan si VP Sara sa loob ng exhibit habang binabasa tinitingnan ang mga larawang pinapakita ang pagmumuno ng kanyang ama. Nasa The Hague si VP Sara para ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa May 31. Bukas po yan, kasama ang kanyang ama na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court dahil sa alegasyon ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Babalik naman si VP Sara sa Pilipinas sa June 4. Formal nang ipinasa ni outgoing PNP Chief Romel Francisco Marbil ang liderato ng pulisya kay Major General Nicolas Torre III na tumanggap ng papuri hindi lamang dahil sa paghawak ng malalaking kaso kundi sa kanyang kakayahang mamuno. Si Torre ang namuno sa operasyon ng pagkakadakip ni televangelist Apollo Kibuloy sa Davao City noong nakaraang taon. Siya rin ang nag-serve ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ito ipahawak sa Interpol nitong Marso. Bilang unang PNPA graduate na itinalaga bilang PNP chief, dala ni Torre ang malawak na karanasan sa field at intelligence operations mula Mindanao hanggang Luzon. Magsisimula ang kanyang termino sa June 2 sa isang change of command ceremony. May 1 taon at 9 na buwan pa si Torre bago ang mandatory retirement age niya sa March 2027. Payo naman ni Marbil kay Torre, ipagpatuloy ang reforma sa kapulisan at itama ang mga pagkakamali sa ilalim ng kanyang panunungkulan. I know he's better than me. Yun lang naman. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Magaling siya, he can decide, he can do. So yun sasabi ko, partly but mostly because of the leadership. Short hair era. Kavogue ang new hairstyle ng nag-iisang megastar Sharon Cuneta. Sa kanyang IG, proud na finlex ni Mega ang new look na may kalakip na caption, "Back in my short hair era." Very young ang look ni Ate Shawi na talaga namang nakaka-fresh ng aura. Umani naman ng positive comments si Shawi mula sa mga kasamahan sa industriya at maging sa netizens. Susunod, rider na tinakpan ng plaka para makaiwas sa NCAP. Sinuspindi na ang lisensya ng LTO. At mahilig bang mag-food trip? Launching na isang food festival sa isang mall sa Mandaluyong. Nabisita mo na ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nasampulan ng Land Transportation Office ang isang motoristang pasaway na tinakpan ng kanyang plaka para hindi mahuli sa kababalik lang na no contact apprehension policy. Suspendido ngayon ang kanyang lisensya at pinagpapaliwanag ng LTO. Samantala, plano namang magdagdag ng Department of Transportation ng mga bagong tren para matugunan ang pagdagsa ng mga pasahero sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation sa Hunyo. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. 5 araw matapos ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, may mga kamote at pasaway na motorista ng nasampulan ang Land Transportation Office. Gaya ng motorcycle rider na ito na tinakpan pa nga ng packaging tape ang huling 3 letra ng plaka ng kanyang motor para lang makapuslit sa NCAP. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, suspendido ng 70 araw ang lisensya ng violator na napag-alamang ding taga San Juan City. Na-monitor ng ahensya ang pandarayang ito sa tulong na rin ng mga viral post sa social media na may caption pangang, "NCAP, no problem." Ayon kay Mendoza, malinaw na pambabastos ito sa batas at hindi palalagpasin ng mga motoristang katulad nito. Paglabag ang modus na ito sa Section 18 ng Republic Act No. 4136 o Proper Use of Plate Numbers. Nag-issue na rin ang ahensya ng show cause order laban sa may-ari ng motor habang iniimbestigahan naman na kung mismong registered owner talaga nito ang nagtapal sa plaka. Naglipana na rin sa social media ang ilang litrato kung saan ano-anong pagtatakip sa plaka ang ginagawa makaiwas lang na mahuli sa NCAP. Kaya babala ng MMDA, 5,000 piso ang multa ng
ang sino mang mahuhuling gumagawa ng modus na ito at malala pa, maaaring kansilahin ng tuluyan ang kanilang lisensya. Samantala, pinaplano na ng Department of Transportation ang pagdaragdag ng 3 pang tren sa MRT-3 para palakasin ang kanilang serbisyo. Ayon kay Secretary Vince Dizon sa press briefing sa Malacanang ngayong Biyernes, ito'y para pagaanin ng buhay ng mga commuter, lalo na sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation sa Hunyo. Nasa 20 trains na po tayo ngayon, pero gaya po nung inanunsyo natin this week, gusto pa natin magdagdag ng 3 pa sana. No, tayo po'y kasalukuyang nakikipag-usap sa Sumitomo Corporation ng Japan para madagdagang pagalo ang mga tren natin. Of course, without compromising the safety of the system and the safety of the trains. No? Anya, malaking tulong din ang dagdag 1 oras sa operasyon ng MRT tuwing gabi para iwas traffic at mabilis ang biyahe. At para lalo pang mapabilis ang biyahe ng mga commuter, nakatakdang ipatupad ng ahensya sa Hulyo ngayong taon ang cashless turnstile system. Sa sistemang ito, hindi na kailangan pang pumila ng mga commuter sa ticketing stations dahil pwede na ring magbayad gamit lang ang inyong smartphones. Baka pati credit card pwede na, itatap mo na lang, o yung phone mo, itatap mo na lang. Hindi ka na kailangan bumigyan ng beep. Malaking tulong anya ito para mapaiksi ang pila sa istasyon, lalo pat nakitang epektibo ang una ng ipinatupad na cashless transactions kahit sa mga single journey tickets. Inaasahang MRT-3 at maging EDSA busway ang magiging takbuhan ng mga pasahero para makaiwas sa trapiko kapag sinimulan na ang EDSA rehabilitation. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Binibigyan ng 60 araw na deadline ng Department of Transportation ng lahat ng bus companies para ayusin at pagandahin ang kanilang mga terminal. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, magkakaroon ng inspeksyon pagkatapos ng 30 araw, habang may karagdagang 30 araw naman ang mga operator para tuluyang makasunod. Posible namang maipasara ang mga terminal na hindi susunod at maaaring mapatawan ng iba pang parusa ang mga lumalabag. Pag hindi sila nag-comply, sabi po natin sa kanila, pasensyahan po tayo. Baka papasara po natin yung mga terminal na yun. No? At baka may iba pang sanctions na i-impose dun sa mga bus companies na yun. Nananawagan si Senator Joel Villanueva sa mga pribadong kumpanya at maging sa mga ahensya ng gobyerno na mag-implementa ng alternatibong work arrangement tulad ng work from home para makabawas sa perwisyong inaasahan mula sa papalapit na malawakang pagkukumpuni ng EDSA. Giit ni Villanueva na siyang chairperson ng Senate Committee on Labor, kawawa naman ang mga empleyado na nauubos lang ang oras sa traffic araw-araw para lang pisikal na makarating sa opisina. Matatandaang si Villanueva rin ang may akda sa Republic Act 11165 o Telecommuting Act na siyang nagbibigay ng proteksyon sa tamang pasahod at benepisyo sa mga empleyado na mapagbibigyan ng remote work option ng kanilang mga kumpanya. Sa kalagitnaan ng Hunyo, nakatakdang umarangkada ang EDSA rehabilitation na inaasahang tatagal ng 2 hanggang 3 taon. Sa iba pang balita, muling nagbabala ang World Health Organization sa paglaganap ng bagong COVID-19 subvariant na NB.1.8.1 na unang nadiskubre sa China noong Enero at ngayon ay kumakalat na sa buong Asya. Ito ay sublineage ng naunang Omicron at nasa ilalim na ng mahigpit na monitoring dahil sa bilis ng pagkalat, partikular na sa Western Pacific region. Ayon sa WHO, wala pang ebidensya na mas nagdudulot ito ng malubhang sakit kumpara sa iba pang Omicron subvariants. Aminado naman ang Philippine Hospitals Association na may bahagyang pagtaas na sa mga kasong kinukonsidera nilang posibleng COVID-19. Sa kabila ng banta, wala ng libreng COVID-19 vaccines na ipinamimigay ang pamahalaan mula pa noong March 2023. Pero paalala ng WHO, bagamat mabilis ang transmission nito, protektado pa rin ang mga bakunado laban sa malubhang sintomas. Although not too much, pero nagpa-positive na naman. Medyo, let's say, last month, sabihin natin 1-2 patients na kami na-admit per month or even 5 patients. Ngayon, medyo mas dumobli ng konti.
Sinimulan na ng Commission on Elections ngayong Biyernes ang pagsira sa mga hindi nagamit na balota at accountable forms na inimprenta para sa nagdaang 2025 midterm polls. Sa mahigit 68 million na balotang inimprenta para sa May 12, 2025 elections, nasa 6.7 million na invalid o rejected na mga balota ang sisirain para hindi na magamit pa. Kasama rito yung mga may smudge o kaya may punit. Ayon sa COMELEC, bahagi ito ng accountability, security at transparency ng komisyon alinsunod sa batas. Ang destruction ng ballots ay prescribed by law, election law. Ang una muna pupunitin bago dadalhin sa tunawan. Binigyan ng bagong pagkakataon ng Department of Social Welfare and Development si alias Rose. Ang babaeng nag-viral matapos maispatang lumabas mula sa isang imburnal sa Makati City. Aabot sa 80,000 pesos na halaga ang ibinigay ng DSWD kay Rose bilang puhunan sa kanyang pangarap na sari-sari store. Samantala, nagpaabot naman ng mahigit 3,000 family food packs ang ahensya sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao del Norte. Sa kabuuan, nasa 4,235 na pamilya ang naabutan ng tulong matapos ma-stranded sa pagbaha dahil sa ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone. It's a Payday Friday. Happy for sure ang weekend. Kaya naman sa mga ka-A to Z nating mahilig mag-food trip habang namamasyal, abay arat na sa Food Festival Flavors from the Regions na matatagpuan sa 5th Level Megatrade 1, 2 at 3 ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Tampok sa bazaar, ang food quality export na local products ng bawat rehiyon sa Pilipinas. Aprobado rin po yan ng Department of Trade and Industry. Tandem ang actress-host na si Isabel Daza at fashion icon na si Tim Yap para magbigay suporta sa ating local food entrepreneurs. Present din sa naturang event si DTI Secretary Chris Roque, habang naghandog naman ang Philippine Harmonic Orchestra ng mga paboritong awiting Pinoy. Bukod dyan, hindi pa kailangan dumayo sa kinatatakamang pagkain mula sa mga probinsya dahil siyak mahanap mo yan sa Food Bazaar na to. Tatagal ang Food Fest hanggang June 1. Sa aming pagbabalik sa showbiz, CJ Opiaza ng Pilipinas, kokoronahan na bilang Miss Grand International 2024 sa June 3. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Inaabangan na ng Filipino pageant fans ang pagkorona kay CJ Opiaza bilang bagong Miss Grand International 2024 na first Golden Crown ng bansa. Samantala, laban din ni Krishna Gravides para sa Miss World 2025. Inaabangan na. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The crown has found its queen. Finally, makakamit na ng Pilipinas ang kauna-unahang Golden Crown para sa Miss Grand International 2024. Nakatakda ang crowning ceremony para kay Christine Julian CJ Opiaza sa June 3 na gaganapin sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Mismong inanunsyo ang good news na yan ng Miss Grand International sa kanilang social media page. Si CJ ang first runner-up ng dethroned Miss Grand International 2024 Rachel Gupta ng India. Si CJ ang kauna-unahang Pilipinang hinirang na Miss Grand International na matagal na naging mailap sa mga kandidata ng Pilipinas. Congratulations, our grandest queen, CJ! Samantala, isa pang inaabangan ng mga Pinoy ang laban ng pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides para sa Miss World na gaganapin ngayong Sabado, May 31 sa India. Sa ika-72nd edition ng Miss World, aabot sa 108 na kandidata ang maglalaban-laban sa corona, kabilang na si Krishna. Para masungkit ang ikalawang korona ng Pilipinas sa Miss World na una nang naiuwi ni Megan Yang noong 2013.
Matatanda ang unang sumali si Krishna sa Miss Universe Philippines noong 2023, kung saan kinoronahan siya bilang Miss Charm Philippines. Hindi natuloy ang laban ni Krishna sa Vietnam dahil sa pagbibitiw niya sa pwesto para makasali sa Miss World Philippines 2024 na kanyang naipanalo. Good luck and God bless, Krishna! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Friday ay mula sa isang abogado na si Sonia Sotomayor. Ang sabi niya, ang hustisya ay nakakamit kapag ang may sala ay nakukulong at napapalaya ang walang kasalanan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. See you sa June. Happy weekend.